Good day po muli sa mga followers namin dito po sa Malago YouTube channel. Sa video nito ay nais ko pong explain sa inyo ang mga bagong lumalabas na financial assistance sa ngayon po dito sa Japan. Bago magtapos po ang taong ito, sunod-sunod po ang mga balitang lumalabas tungkol dito kung kaya't marami din po akong natatanggap na mga katanungan sa Facebook page po namin. So para po sa mga kasagutan at para maging aware po kayo tungkol sa bagong financial support na ito at para malaman nyo din po kung makakatanggap ba kayo o hindi, panoorin nyo po ang video na ito until the end. So ano-ano nga ba itong mga bagong financial support na bagong ibibigay po ng Japan government para sa kanilang mga mamamayan? Bilang kaalaman nyo lamang po, nahati sa dalawa ang bagong financial support na ibibigay po nilang ito. Financial assistance para po sa mga non-taxpayer po at financial support din po para sa mga taxpayers. Para sa mga non-taxpayer po, tulad na nga po ng alam na po ng karamihan sa atin dito po sa Japan, sila po yung mga tinatawag na low-income family. Kasama din po ang kanilang mga dependents sa mga anak po. Sila yung mga walang binabayarang income tax at residence tax at yung mga nagbabayad lamang ng residence tax at walang binabayarang income tax dahil nga po sa liit ng kanilang annual income. So sila po yung tinatawag ng mga low-income family. Then the last one ay ang mga taxpayer po kung saan marami sa atin ang napapalob dito. Ito yung mga mamamayan dito sa Japan na nagbabayad po pareho ng residence tax at income tax. Now, para po sa amount po ng ibibigay nilang financial support, ito po ay hindi pare-pareho. At ito ay pagbabasihan po nila kung ang isang makatanggap ay taxpayer po o non-taxpayer. So, hindi po ito maging katulad po dati ng 10 lapad na ibinigay nila para po sa lahat ng mamamayan. So, magkano naman po ang amount na ibibigay nila dito sa bagong financial support nilang ito po? So, una po, para sa mga low-income family, mga low-income family po talaga, ito po yung mga non-taxpayer po, mga hindi nagbabayad ng residence tax at income tax. So, sila po ay mabibigyan po ng 7 lapad lamang ng bawat po household. Usually, ito po ay dapat 10 lapad na talaga. So, subalit kakabigay lamang po nila ng 3 lapad last time kung kaya't ibinawas ito at naging 7 lapad na lamang po. Okay? Then, ano naman itong bagong 10 lapad nito? So, ang 10 lapad nito, so sino po ang makakatanggap nito? Dahil nga sa palagi lamang ng mga non-taxpayer ang binibigyan ng Japan government, marami pong mamamayan ang nagreklamo dito na mga low-income family na taxpayer din po. So, nagbabayad sila ng tax pero di gaano kalakihan ang binabayaran nga dahil nga din sa liit ng income nila. So sila yung mga ang income ay malapit po sa bracket para po masabing non-taxpayer. So upang matulungan din sila, bibigyan din sila ng panibagong 10 lapad sa bagong financial support na ito ng Japan government. Ang mga katanggap lamang nito ay ang mga nagbabayad po ng residence tax, subalit hindi po nagbabayad ng income tax dahil nga po sa liit ng kanilang income or annual income po. Kung ang family nyo ay sakop po dito, then makakatanggap po kayo. Okay? Then next po, isa pang ibibigay nilang financial support ay para naman po sa mga anak ng mga low-income family. So meaning mga anak ng makakatanggap ng 7 at 10 lapad na nabanggit ko po kanina. Ang ibibigay po sa kanila ay 5 lapad po bawat bata. So kung low-income family po kayo at meron 3 anak na below 18 years old, so makakatanggap po kayo ng 15 lapad para po sa mga anak po ninyo. Then the last one po is para naman po sa mga taxpayers. So mga mamamayan na nagbabayad po pareho ng residence tax at income tax. Kung kayo ay napapaloob po dito, then ang ibibigay po sa inyong financial assistance ay 4 na lapad in total po. Take note na hindi po nila ito ibibigay sa inyo in cash. Ang gagawin po nila ay ibabawas nila ito sa babayaran yung tax for next year. Bali, ang amount na ibabawas po ay 3 lapad po sa income tax na babayaran nyo, then 1 lapad naman po sa residence tax kung kaya in total po ay magiging 4 na lapad. Maaring mapadalhan po kayo ng notice about this po at maaring lagyan nila ng remarks sa tax certificate document na kukunin nyo po para sa tax nyo po next year bilang patunay na ibinawas po nila yung total na 4 na lapad po. Okay?
Then next po, kailan po nila ibibigay ang amount nito. So para naman po sa schedule kung kailan nga po nila ito ibibigay, since ang magbibigay or magde-distribute ng financial support na ito ay ang mga local municipality kung saan po kayo nakatira dito sa Japan, hindi magiging pare-pareho ang date po ng pagtanggap. Ito ay magiging depende po sa schedule ng inyong local municipality. So una, para po sa 7 lapad na para po nga po sa mga low-income family, sa mga non-taxpayer po, may mga lugar na po dito sa Japan na ibinigay nila ang amount ito. Sa mga hindi po nakatanggap, inaasahang mga early week ng January next year po nila ito ibibigay daw. Kung nakatanggap na kayo ng 3 lapad last time, so maaring ipasok na lang po nila yan sa bank account niyo. So para po sa details ng schedule ng pagbigay nila dyan sa local municipality ninyo, check nyo po sa kanilang official website po. Okay? Then para naman po sa 10 lapad na para nga po sa mga residence taxpayer pero income tax non-payer po, ang amount na ito ay schedule daw nilang ibibigay by February to March next year 2024 po. Hindi din ito sabay-sabay nilang ibibigay at depende rin po sa schedule ng bawat local municipality. So check nyo po again sa official website po nila. Then para naman po sa 5 lapad na para nga po sa mga bata, ang amounting ito ay plano nilang ibigay by February to March next year 2024. Same din po ito, depende din po ito sa schedule ng bawat local municipality, kaya check nyo po ang official website nila ng situlo po ninyo, or maaaring magpadala po sila ng panibagong notice tungkol po dito kung paano po ninyo makiklaim ang financial assistance nito para po sa mga bata. Okay? Then, para naman po sa mga taxpayer, tulad nga po ng nasabi ko na nga po kanina, ang 4 na lapad ay hindi nyo po matatanggap in cash at ito ay ibabawas nila sa tax na babayaran nyo po simula June next year 2024. So yan po yung pinaka-schedule ng pagbawas nila po sa tax. Ang amount pa lang 4 na lapad ay hindi per family. So ito po tandaan nyo, ito po ay per head. Meaning, kung meron kayong dependents na na-declare nyo na din po before, pati sila ay masasama sa pagbawas ng tax sa inyo. So, halimbawa, bilang dependent nyo, may asawa po kayo at anak, bali, ang magiging 3 po kayo. At ang total na ibabawas nilang tax sa inyo ay nasa 12 lapad po. So, 4 times 3 is equals to 12. Kung 4 kayo lahat, then magiging 16 lapad. Then kung 5 family members po kayo, ay magiging 20 lapad po ang total na tax na ibabawas po sa inyo. So yung way naman ng pagbawas nila sa babayaran yung tax po ay depende din po sa laki ng tax na binabayaran nyo. Para sa mga malalaking tax amount payer po, ang amount na 4 na lapad ay maaaring ibabawas sa inyo ng isahan lamang by June 2024. Pero sa mga maliit lang din ang tax na binabayaran, magiging paunti-unti po yan at maaaring abutin ng ilang buwan bago po may balik or maibigay sa inyo ang total amount na dapat pong ikaltas po sa tax na babayaran nyo simula June 2024. Okay? So last po, bilang 1 point advice lamang po tungkol sa bagong financial support na ito. Una po, para malaman nyo kung mabibigyan po kayo ng 10 lapad o hindi. So check nyo po siguro ang inyong tax payment certificate. Sa document ito, makikita nyo po kung may binabayaran kayong income tax at residence tax po. Kung residence tax lang ang nabayaran nyo, base sa document ito, then eligible po kayo na makatanggap ng 10 lapad. Then second, check nyo po ang official website ng bawat local municipality po ninyo kung saan kayo nakatira dito sa Japan. Maaring naglabas na po sila ng notice at mga information tungkol dito, lalo na po sa date kung kailan po nila ito ibibigay. Okay? Then the last one, for more information nga po, also try nyo po mag-inquire sa kanila directly sa inyong mga local municipality para po makakuha po kayo ng rights and exact information tungkol po sa financial support nito. So that's it po. I hope na meron na kayong nalamang information kahit konti lamang at naging aware kayo tungkol sa bago nilang ibibigay na financial support na ito dito po sa Japan. Maraming pong salamat sa panonood. So like this video kung nakatulong po sa inyo at share po sa inyo sa mga kakilala po ninyo dito sa Japan. Subscribe also for more helpful video dito po sa channel namin. Maraming pong salamat.